Sir, pwede niyo po bang ilarawan po sa amin paano po, ano bang itsura nitong rubber gate na to at Oo, bakit po ayan. ito nasira, sir? Opo, yan. Ang rubber gate, ano, sa pangalan pa lang po, ito po ay made of rubber. So, ito po ay pahaba na itsura po nito. Yung ating pong mismong Bustos Dam ay may 6 yan na rubber gate. So, pagtas may 2 sluice gate. Yung sluice gate naman, ito po yung tumataas na bakal. Yung rubber gate, ini-inflate the plate para kung babawasan o ipahihintuin ang tubig. Ayan po ang purpose niyan. So, ini-inflate po yan o pinalolobo kung tawagin na dahil rubber nga, pinalolobo o hinahanginan kung sakasakali na naglalabas ng tubig ang Angat Dam kasi kung matatandaan para sa tagapakinig natin, sa impormasyon tagapakinig natin, ang sa Angat River magkakadugtong ang Angat, ang Ipo Dam, tsaka ang Bustos Dam. So continuous sila na along Angat River. Dito sa Bulacan, isang mahabang river yan. So pag nag-release ang Angat tsaka ang Ipo Dam, in order to control yung tubig na babagsak from Bustos to Kalumpit na yan. Kasi ayan ang pababa, papuntang Manila Bay, ini-inflate yan para to control yung water, hindi biglaan kasi masyadong malakas ang binabagsak niyan. So, dinideplete naman niya kung magbabawas ng tubig. So, 6 na mapahaba na harang yan na kumokontrol dun sa tubig ng Bustos. So, kahapon, sa sobrang init, na masasabi natin, alam natin, na katulad sa gulong, na pag tumatakbo yan, sa sobrang init, nag-e-expand ang compressed air niyan sa loob, nag-e-expand, sobrang init. At kapag ang tendency ay masyadong filled na yan ng compressed air, may tendency pumutok o sumabog yung gulong, no? So similarly, ganun ang nangyari kahapon. Sobrang init, yung pinaka rubber gate na tinatawag na pahaba na yan, at ito naman nagdulot ng pag-deplete niya at lumabas yung tubig dun sa loob ng dam.